Actually, this is my first time na sumali sa mga rally na ganito. Para nagpapabas o parang maiparating natin sa mga gusto niyong mapatunayan, gusto niyong malaman kung pupunta kayo dito. Okay. Itong sasabihin ko ngayon, I think narinig naman na natin simula pa nung nag-start tayo. Actually, nung pag-start pa lang ng rally sa Batasan, yung mga yan, mga kasama ko dyan, from Batasan, na lumipat kami sa veterans at hanggang dito, na sumasama pa rin kami sa rally na to. Kasi gusto namin ipahayag kung ano yung nararamdaman namin bilang isang Pilipino at bilang isang taong hindi bayaran. Kanina lang may friend nga din ako sa Facebook, tinatanong how much ba daw yung bayad para sumali dito. And di ba sa balita, alam natin sa balita, 200 pesos daw. Ganun ba yung dignidad na pinagpapalit natin na tayo sinasabihan na bayaran ng 200 pesos? No, we're not. Okay, so ang sasabihin ko ngayong gabi, 3 things. Tatlo lang yung sasabihin ko ngayong gabi. At alam ko na narinig nyo na ito lahat, pero ito yung totoong nangyayari. Ito yung kailangan na marinig ng pamahalaan kasi alam ko kahit isa dito sa inyo at kahit sino sa atin dito, yun din ang sinasabi. 3 things. First is yung pangako ng Pangulo na bigas. Ito nga yung sinasabi ko, malamang sa malamang narinig na natin siya. Pero bakit natin siya pinauulit-ulit? Gusto ko lang din na maintindihan ng bawat mamamayan. Kasi ang sinasabi ng ibang tao naririnig ko, bakit laging bigas, bigas, bigas? Bakit ba? Ano ba yung relationship ng bigas na yan doon sa konstitusyon na pinaniniwalaan natin at yung konstitusyon na nagiging guide natin sa bansang ito? Ano bang sinasabi sa konstitusyon natin? Medyo malabo yung mata ko. Okay. Ayan. So, in Article 2, Section 9, di ba? Ano yung pinakaano ng gobyerno para sa atin? In Article 2, Section 9, sinasabi niya, the state, hindi ko na babasahin yung buong yung buong batas. Okay? Ibabasahin ko lang yung yung system, kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi sa batas na yan. Okay? In Article 2, Section 9, sinasabi, the state shall promote a just and dynamic social order. In Article 13, Section 1, the government must ensure that the right to adequate standard of living for all. Anong sinabi niya nung siya ay tumatakbo pa lang na presidente? 20 pesos na bigas. Magkano na ngayon? 55 pesos, 60 pesos, 70 pesos. Anong sinasabi ng batas? Ang sinasabi ng batas ay bibigyan tayo, yung gobyerno natin ay bibigyan tayo, anong sinasabi niya dyan? Okay, ng standard of living for all. Pero anong ginagawa nila? Dinidistribute nila yung ayuda. I'm sure, iba siguro dito sa inyo, real talk lang tayo mga kapatid, mga kababayan. Real talk lang tayo. Bakit? Sino ba sa inyo dito ang hindi nagreklamo sa presyo ng bigas? Masaya pa kayo kahit kayo ng mga suporta ng administrasyon? Masaya pa kayo na 60 pesos ang kilo ng bigas? Masaya pa kayo? Masaya pa kayo? Hindi, walang masaya, di ba? 60 pesos ang kilo ng bigas ngayon. Magkano ang minimum wage ng mga ordinaryong Pilipino? Ibibili lang ng kilo? Ng bigas, ilang kilo lang nabibili nila? Totoo yun. Real talk. Diba? Yun ang katotohanan. Pero anong sinasabi ng konstitusyon natin? Dapat bigyan tayo. Diba? Dapat yun yung ibibigay sa atin. Pero nangyayari, ayuda dito, ayuda doon, at ang ating kongreso, especially dun sa Speaker of the House, anong ginagawa? Ano yung nakikita natin ngayon? Umiikot siya sa buong bansa, namimigay ng bigas, namimigay ng pera na kunyari, akala mo, sarili niyang pera na galing sa bulsa niya. Ang tanong, ito ang tanong, ilang milyon ang kinuha nila, ang ninakaw nila legally? Nanakaw nila yon, na legal na pagnanakaw, ilang bilyon, hindi lang milyon, we're not talking about millions here, we're talking about billions of pesos. Pero ilang bilyon o ilang milyon lang kaya
yung pinamutmut nila sa mga mahihirap? Ganun lang ba yung dignidad mo? Yung dignidad ng bawat isa na nandirito? Dahil sa pinamimigay na 5,000 pesos, sabihin na natin kahit 10,000 pesos, ganun lang ba yung dignidad mo? Para ipagpalit mo yung boto mo para sa mga ganitong klaseng politiko? Diba? Pangalawa, gusto ko i-discuss dito yung transparency and accountability. Ano ba sinasabi ng batas? And I'm sure lahat ng mga butihin at lahat ng mga magagaling natin na nasa Kongreso, from the lower house to the upper house, alam nila to. In Article 11, Section 1, naalala ko tuloy kasi when I was in college, ito yung minimemorize namin na para kasi ang course ko kasi is public administration. But I have also background in business administration. Both meron akong background and meron akong theory. At the same time, meron din akong experience with this both na discipline na to. Ano bang sinasabi ng batas natin? At paulit-ulit natin sinasabi. At paulit-ulit natin silang sinisingil. Anong sinasabi niya? Hindi ko na ulit babasahin kung ano yung nilalaman ng batas. But it says in Article 11, Section 1, that public office is a public trust. Pero gusto kong basahin yung buong batas na to para maintindihan ng bawat Pilipino kung ano yung mga pinaglalaban natin dito. Pinaglalaban natin kung ano ang nilalaman ng konstitusyon at yun ang karapatan natin bilang mamamayang Pilipino. Tama ba? Kayo, pumunta kayo dito, anong pinaglalaban nyo? Diba? Ang pinaglalaban natin dito kung ano yung dapat ipamigay sa atin ng gobyernong ito. Tama? Okay, ano bang sinasabi ng ano natin? Iisa-isahin natin. Hindi ako magle-lecture dito, pero iisa-isahin natin. Kasi I'm sure, sa more than 100 million na population sa Philippines, I'm sure, iilan lang dyan ang nagbabasa o nakabasa ng 1987 Constitution of the Philippines. Mas maiging na ngayon dahil ganito yung panahon natin, madami nang nanonood ngayon sa social media at napapanood tayo sa buong Pilipinas. At least ngayon naiintindihan natin na yun pala ay mga basic, bakit yung mga tao dito, yun yung mga pinagsisigaw nila palagi. Kasi yung basic rights natin bilang mamamayang Pilipino. Ang sinasabi niya dito, okay, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity. Gusto kong ulitin natin yung salitang integrity. Integrity, sabihin nyo yung integrity. Integrity. Loyalty. And efficiency. Act with patriotism and justice. And sorry, hindi ko makita. Lead to modest lives. Now, isa-isahin natin dito. Anong sinasabi ng batas dito? Na yung mga gobyerno, yung taong gobyerno, binoto natin, hinalal natin sila, at yung nagtatrabaho sa gobyerno, dapat siniserve nila with utmost responsibility, integrity, loyalty. Pero nasaan ang loyalty nila? Nasaan ang loyalty nila? Nasa administrasyon, hindi sa mga tao. Ganun ba yung sinasabi ng konstitusyon natin? Diba? Loyalty. Anong sinasabi ng batas natin? Ang loyalty nila dapat to serve the Filipino people. Pero nangyayari, and what is life? Contradicting to masyado doon sa kung ano sinasabi ng batas. Kung doon sa nakikita naman natin Diba, marami na sa kasama natin nagkwento ka na kanina. Anong sinasabi nila? Nung una, ito pa lang nung una na bago pumasok sa politika, ito yung itsura niya. Makikita nyo yan, di ba? Nag-trending sila, go-viral sila. Pero nung nandun na sila sa politika, sobrang yaman na sila. Sinabi ba sa batas dyan, pakita mo extravagant? No! Ganon ang pagiging public servant. Saan ka nakakita? Diba? Karamihan dito, ako kasi pinanganak ako sa
Mindanao, although I'm living here sa Metro Manila for 20 years already. Pero nakita ko yung difference ng development, yung mga projects are all focused in the national level. Pero sa Mindanao, pinabayaan nyo ang Mindanao. Madami doon ng mga tulay dito sa Metro Manila, puro tulay. Ang daming puro tulay sa EDSA, sa Commonwealth. Pero sa Mindanao, yung mga tao na nandoon, maraming mga politiko pinapabayaan ng mga tao doon. Nahihirapan sila pati pagtawid lang sa ilog kasi wala silang tulay. Diba? Pero yung mga politiko na yon, sobrang lalaki, ang gaganda ng bahay nila, ang gagara ng mga sasakyan nila, lahat ng mga designers, items nasa kanila. Ang gaganda, luxury cars. Diba ganun ba yung sinasabi ng konstitusyon? Kaya tayo nandito kasi sinisigil natin sila. Na dapat yun ay ibigay nila sa atin, pero hindi. Now, let's talk about yung number 3 ko, number 2 pala ko, transparency and accountability. Ngayon, kanina nag-discuss ako ng theory. Ilalagay na natin sa application yung pagdating sa transparency. Number 1 issue. Ito na. Kasi bakit ko ba dinidiscuss ito? Kasi ang nangyayari ngayon is lahat ng pinapakita, which is later on, yun yung pinaka-last ko na discussion about media. Okay? So dito, sa application na sinasabi ko kanina na dinidiscuss ko dito, the flood control projects. Naririnig na natin yan. Sa flood control projects, noong 2023, ang laki ng flood control projects nila. That's 19% of the total budget ng DPWH. That's around 200 billion pesos plus. 2023 alone. For 2024, how much? Tumaas siya into 23% of the total budget ng DPWH. That's 300 million plus. And for the budget for the coming year, sa proposal nila sa 2025 election, sa 2025 budget, tumaas siya ng 32%. Bilyon. Suma total, magkano yung per day ng mga flood control projects nila? Billion, more than 1 billion per day. I-compare natin doon sa pinag-interesan nila no 125. Hindi ko sinasabi na dahil si Bibi Sara maliit lang yun, hindi ko sinasabi na tama din yun. Okay? Sinasabi ko dito, since transparency yung pinag-uusapan, i-audit nila yon, but the thing is, tama yung sinasabi ni Atty. Marcoleta, na mga nasa Congress nagtulundag na, which is tama naman na nabubwisit sila dun sa term na yon, pero totoo yun, nagtulundag sila, pinapangunahan nila yung trabaho ng Commission on Audit. My goodness, kung titignan natin yung government natin, we have 3 branches of the government, right? The executive, legislative, and the judiciary. Anong ginagawa ng legislative? Siya yung tagagawa ng batas. Yes, I believe, naniniwala naman tayo sa legislation na ginagawa nila. But the thing is, pinapahimasukan nila yung trabaho ng isang komisyon na hindi naman karapat-dapat na sila yung mag-audit dun sa dapat na i-audit sa mga public funds, which is trabaho yun ng Commission on Audit. Diba? Yun yung hindi naiintindihan ng karamihan. At the same time, laging sinasabi, ito 225 million, pero kung titingnan natin, ito-digest natin yung mga budget na yun, magkano yung mayroong notice of disallowance doon, nasa 17 million, I think. Pero pinapalabas ba yun? Hindi. Kasi bakit gusto nyo nagsiraan si Duterte? Dito, yes, I'm a supporter, I'm a proud supporter of Duterte. Pero dito sa pinaglalaban natin na to, hindi ito yung tipong pinaglalaban natin dahil si Duterte tayo. No, it's not. Pinaglalaban natin kung ano yung nasa konstitusyon natin. Diba? Yun yung nangyayari dito. Makikita nyo, imulat nyo yung mga mata nyo, yun yung totoong nangyayari sa Pilipinas. Next. Ito.
Pangalawa na concern doon sa transparency. Kung kanina flood control. Pangalawa, PhilHealth. Okay, sa PhilHealth natin, okay, dapat na ito yung ipaprioritize ng government natin. Bakit? Kasi sinabi sa Article 13, Section 11 and Article 13, Section 13 of the Constitution of the Philippines, hindi ko na babasahin kasi mahaba, sabihin ko na lang po ibig sabihin niya that state shall promote and protect the right to health. Anong ginawa ng Pangulong Marcos? Pinalipat niya yung 89 billion, we're talking about 89 billion pesos sa National Treasury para saan? Para ilagay sa mga unprogrammed projects. Mga unprogrammed projects. Na dapat, di ba, na dapat ang priority nila is yung health ng Filipino people. Ngayon, yung mga congressman na yung mga politiko na yan, di ba, kung titignan nila ang problema sa hospital pa lang, di ba, kahit dito pa lang sa Metro Manila, pumunta kayo sa mga emergency hospital, sa mga emergency ng bawat hospital, ito real talk. Sa isang minuto dyan, bilangin nyo yung mga taong namamatay, which is hindi nila ginagawa, yung mga politician na yan, hindi nila nakakita kung ano nangyayari sa ground. Bilangin nyo yung mga taong namamatay. Namamatay dahil kulang sa pera, namamatay kasi kulang ng facility ng isang hospital, namamatay sila kasi kulang sa budget, and then this president, pinalipat niya. Totoo naman yun, meron naman tayo sa konstitusyon na pwede din nila inipat. Pero titingnan natin yung constitutionality ng pinalipat niya na fund. Bakit ang Supreme Court gumalaw? Bakit ang Supreme Court naglabas ng PRO? Kasi nakita niya na hindi constitutional yung mismong pinalipat na pera. Diba? Ngayon, sisingilin natin sila sa mga ganon. Pero ang pinapakita lang nila is kung ano yung nangyayari doon sa confidential fund na yan. Na matagal ng confidential fund na yan. Ito kasi way back 2023, meron na talaga akong source na nagsabi na dati na talagang sisirain yung Duterte. And I trusted that person, nasisirain yung Duterte. Ngayon, nakikita na natin kung paano nila ginagamit yung makinarya ng buong Pilipinas, ng gobyerno, para sirain yung Duterte. Pangatlo, at ito na yung panghuli ko, the media manipulation. Bago ang lahat, bago pagpatuloy ito, maraming salamat sa mga vloggers na nandito. Bakit? Kasi ang media hindi na natin sila maaasahan. Kasi ito yung pinaka-problema natin ngayon na kumikitil sa demokrasya ng Pilipinas dahil sa media manipulation. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng media ay ganon, pero karamihan ay ganon. Kasi negosyo, ano ba yung purpose ng yan? Negosyo para sa pera. Ano ba yung ano? Tama! Tama! Ito nagaganyan din pero... At order talk tayo. Bakit ba natin pinaglalaban ang media? Ngayon, titingnan natin ano ba yung framework, ano ba yung nagsusupport sa Constitution natin. In Article 2, Section 4, the freedom of speech and press should not be misused to spread misinformation. Pero kung titingnan natin ngayon, nandito yung raw video, nandito yung raw na statement ng isang tao, anong gagawin nila? I-manipulate nila. Of course, isi-censored nila yon. Of course, i-filter nila kung ano yung hindi dapat sabihin doon. Lalo na kung kontra sa kung ano yung sinusupport nila ng mga politics. Sabihin na natin sa kanila, sabihin na natin na hindi sila nagsusupport. Pero naniniwala ba kayo na sila hindi pumapabor sa ilang politiko? Kung yung para sa kagaganda ng negosyo nila, maniniwala kayo ng gano'n? Hindi. Exactly. Diba? Kasi ganun yung nangyayari, yun yung pumapatay at pumipigil sa demokrasya ng Pilipinas, the media manipulation. And we deserve a media that speaks the truth to power. One that refuses to hide the lies and exposes the reality of all face. It's time for the media to stop serving the powerful and start serving the people.
holding corrupt leaders accountable for revealing the truth and affects us all. And we cannot afford to let powerful control in the narrative. The future of our nation depends on media and upholds the justice and integrity. And it's time to demand the truth because we deserve nothing else. Alam niyo kung ano nangyayari ngayon? Kung may, let's say for example, mayroong ini-interview, for example, isang tao. Masama yung mga interview na yun, kahit sabihin natin kahit nakaupo. Alam mo kung ano nangyayari? Ang gagaling ng PR agency nila. Ang gagaling ng crisis management nila. Yon yung totoo doon. And I'm sure hindi naman lahat kahit dito, hindi naman natin alam lahat kung anong ginagawa nila sa crisis management. Doon pumapasok yung gagaling ng mga PR strategists para baluktutin kung ano yung real issue para magmukha yung bad, magmumukhang good. Ganon yung nangyayari sa media manipulation. Papayag ba tayo na ganon? Exactly, di ba? Hindi tayo papayag. And maybe, this is the main reason din kung bakit pinakasan ko ang loob ko na pumunta dito at mag-speak kasi yun yung pinaka-main na problem natin. Kasi kinikitin nila yung totoong demokrasya ng Pilipinas. And I'd like to share it with you. So ito na yung last na kanina yun, pero I'd like to sa in conclusion ko lang yung panawagan lang natin. Okay? So, just want to ano lang din, ano ba yung sinasabi natin? Kahit na sa 1987 Constitution, ano ba yung pinaglalaban natin dito? Sa unang-una, sa preamble natin, di ba? Ang sinasabi doon is we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build and just humane society, establish a government that shall embody our ideals, aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure ourselves for our posterity, and blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice ang pinaglalaban natin dito. Tama? Freedom, love, equality, and peace to ordain and promulgate this consent. For our fight for justice and equality, it's just not a call to action. It is a commitment to values our Constitution, and let us rise together for the future of every Filipino because we deserve lasting solutions. Ano yung mga yon? Jobs, healthcare, sustainable development, not just temporary fixes. Agree ba kayo doon? Exactly. Now, it's time for us to demand for real change and together, we can build the Philippines we deserve. So ito yung panawagan ko sa mga kababayan natin. Rise up, kababayan. Demand justice and truth. Our future is at stake and the time for silence is over. The power of change is in our hands. And let's unite and fight for better tomorrow. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.